lalo po sa lahat ng TGSMC Home Churches. Ngayong araw po na ito, tayo po ay may midweek service at ang ating po midweek service ay ginanap po natin sa Video Quarter Family. So, andito po si Brother Frank. Hi, Brother Frank. Hello po. Kamusta po kayo? Ngayon, tayo mga po tayo nakakaranas ng pandemic, pero okay pa rin dahil nasa Panginoon tayo. Amen. So, Brother Frank, kayo po ang leader ng Video Quarter Home Church? Opo. Opo. Sino-sino po yung mga members niyo? Pwede niyo po ba ipakilala? Ito po yung aking asawa, si Villaverti, at sa aking anak na si Francine Villaverti, saka si Sean Villaverti, at ang aking mama na si Elizabeth Villaverti, at aking papa, Mr. Villaverti, ate ko na si Ate Janet Villaverti, at ang kanyang anak na si Nicole Valerie Badahe, saka si MJ Badahe. So ang dami niyo po. So, sila po yung mga regular na ma-attend ng midweek and Sunday service. Praise the Lord. So, complete family kayo pala dito. So, may isa po katanungan, Brother Frank. Sa tingin po niya, paano niyo po bang i-compare itong dati natin dahil ito po ay bagong home church form or format. So, ano po yung sa tingin niyo ang pinaganda ng bagong format na ating home church? Ano ko lang po na nung mag-home church kami, parang nandun pa rin yung presensya ni Lord kasi even though na hindi kami napapunta ng church para magsimba, pero as a leader of home church, na nagagather pa rin namin at napipraise namin si God na patuloy na bubuhos ng God ang presensya niya para sa pamilya at sa bawat isa sa home church na idinalaga ng Panginoon. Yeah. So, ibig sabihin, maganda yung bagong form natin kaya sabi sa dati. Okay, thank you so much. So, ayan po ang Video Quarter Family. And today, napaka-bless natin dahil nakasama po natin ang dalawa po natin official music team, si Sister Rohan at si Brother Emily. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen! Bigay natin the best natin. So, sama-sama tayo magpuri. Amen!
dahil at patuloy nating hawakan ang kanyang pangako sa atin, lalo na this time of pandemic. Yes. Siya lang yung tunay ngang malalapitan natin. Bigyan po natin ang pangako. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tungkol sa aking dalangin na magkailanman aking kapayapaan. Napuno ating mga hawakan, pangako ang tangi kong sandigan, pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan. Ang napuno'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin na magkailanman aking kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan, pangako nyo ang tangi kong sandigan, pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan. Pangako nyo'y aking panghahawakan, pangako nyo'y aking panghahawakan, pangako nyo ang tangi kong sandigan, pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan. Pangako nyo'y aking panghahawakan, pangako nyo'y aking panghahawakan, pangako nyo'y aking panghahawakan. Piliin po natin ang leader ng Brother Rafael Puerto sa pangunahan ng Panginoon. Naiprayo mo po at tayo po ay sabay-sabay ng manalangin. Ama namin Diyos, na napasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon Lord, sa aming pag-worship, Panginoon Ama. Bigyan po kami, Panginoon, ng kapayapaan ng aming puso, God, kapayapaan ng aming isip, Panginoon, sa pakikinig ng mga salita. At Lord, dalangin ko rin, Panginoon Ama, na sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na dumarating sa amin sa oras na ito, Panginoon, na ang pandemic, O God, ay laganap sa amin sa Pilipinas, Lord. Pero I believe, O God, na napakabuti mo, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Dahil hindi mo kami, Panginoon, hinahayaan upang kami, Panginoon, inuwasak nito, Ama. Sapagkat dalangin namin na nandun, Panginoon, O God, ang paggabay mo, Panginoon, sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga ka-church mates, O God, sa aming senior pastor, sa aming mga pastoral staff, Lord, na patuloy mong binibigyan, Ama, ng Word of God
upang maibahagi sa amin naman. Salamat po Panginoon naman, ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, syempre, hindi mabubuo ang ating pong pagsamba sa midweek service kung wala po ang salita ng Diyos. Handa na po kayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. So, sa araw po na ito, magpapahayag po ng salita ng Diyos sa Tagalog service po. Dahil yan po, binigay na po ng ating senior pastor na every midweek service ay mga pastoral staff na po ang magbibahagi ng salita ng Diyos. At nakalaan po magbahagi ng salita ng Diyos, wala pong iba ang ating pastoral staff or education pastor na si Pastora Mirna Entrata. Magandang umaga po sa ating mga kapatid sa Tumana Good Seed Mission Church. Happy midweek service po. Amen. So sa umagang ito, babasahin po natin ang ating scripture na matatagpuan po sa Mateo chapter 28 verses 16 to 20. Mateo 28 verses 16 to 20, sabi po dito, samantala ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. At nang siya ay kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Verse 18, lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sumunod at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? So ito po ang ating scripture ngayong umaga. Ang pamagat po ay essential para sa evangelist or mahalaga para sa isang evangelist. Ano po ba itong mahalaga na ito? Yan po yung tatalakayin natin ngayong umaga. So tayo po ay merong tatlong covenant. Makikita po natin kung ito yung laging tinuturo sa atin, ano? Yung tatlong mahalagang covenant o tipan na meron tayo. Ang una po ay ang covenant of the Calvary. Ito po ay makikita natin sa Acts chapter 1 verse 1 na sinasabi po doon na tinapos na ni Jesus ang lahat ng ating mga problema once and for all. So yun po ang sinasabi sa Acts chapter 1. Ito po yung ating covenant of Calvary. Pangalawang covenant po is yung covenant of Mount of Olives na sa Acts chapter 1 verse 3 na sinasabi po dito na si Jesus ang pinaka-importanting bagay patungkol sa kaharian ng Diyos o ibinahagi ni Jesus ang importanteng mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos sa loob ng 40 araw. Diyan po sinasabi sa Acts chapter 1 verse 3. So, ibig sabihin, bago umakyat si Jesucristo, bago siya nag-ascend, iniwan niya sa kanyang mga disipulo yung pinakamahalagang tagubilin. So, bago siya umalis. At sa loob ng 40 araw, yun yung kanyang itinuro. Ano yun? Ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen po. And ang ating covenant of Mark's upper room, nasa Acts chapter 1, verse 8. Patungkol naman ito, na tinalakay naman ito ng ating Panginoon patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa pagtanggap ng banal na espiritu at sinabi na rin na makasama siya hanggang sa dulo ng mundo. So ibig sabihin ng Acts chapter 1 verse 8, yung tinatalakay ng ating Panginoon doon is yung kung ano yung tatanggapin natin. Pag tinanggap natin yung gift na ito, ano ang magkakaroon tayo. So, yun po yung mahalagang covenant na ating pinanghahawakan. Yung Acts chapter 1 verse 1, Acts chapter 1 verse 3, and Acts chapter 1 verse 8. So, yan po yung ating mga pinanghahawakang covenant na dapat po hindi natin makalimutan. Na dapat po ito po yung content na lagi nating daladala bilang mga
anak ng Diyos. So, sinasabi rin po na ito po ang summary and conclusion, itong Acts 1:3-8. Ito po yung summary and conclusion sa Bible ng Biblia. At di ba sabi yung sa pangako ng Panginoon sa Old Testament, ang pangako niya doon na darating yung pangako ng Diyos ay darating. Ano yung pangako niya? Yung Kristo. At sa pagdating sa New Testament, sinasabi doon na dumating na yung pangako, yung promise ng Diyos na magliligtas sa atin, which is ang Kristo. So yun po. So ibig sabihin, yun po yung summary and conclusion ng Bible. And ang Bible po ay may iisang mensahe lang na tinatalakay. At walang iba yan, kundi ang Kristo. Amen? Ano po yung, ito po ang tinatalakay ng mensahe ng Bible. So, Old and New Testament is Christ. So, Christ. So, yan po. So, panghawakan po natin yan, yung covenant na yan sa atin ng ating Panginoon. And let us hold Jesus Christ as a child of God na siyang sagot sa ating mga problema. Amen? So, ano po yung method ng ating Diyos? Ano yung method ng ating Diyos para sa pagliligtas? Siyempre, ang method po ng ating Panginoon is through people. Anong klaseng people? Ito pa yung tanyag na tao? Ito po ba yung pinakamatalinong tao? Ito po ba yung pinakamayamang tao? Of course, hindi, no? So, hindi ito yung mga taong sinasabi natin na tinitingala natin, tinitingala ng tao. Amin po, hindi sila yon. But, ito yung mga tao na nakaunawa, nakatanggap, at pinanghawakan yung kanilang heavenly mandate, yung kanilang calling and mission. They are those people. Ano ba yung heavenly mandate? Makalangit na utos. Yan po yun. Makalangit na utos. Mandate, utos, or order. Heavenly, ibig sabihin, makalangit. So, sila itong mga tao na tinanggap yung heavenly mandate, calling, and mission. Yung kanyang panawagan, pinanghawakan niya yung kanyang panawagan at tinanggap niya ang kanyang mission. Mamaya po explain pa po natin yung tungkol sa heavenly mandate. Amen? So, ang method pa ng ating Panginoon is, so ito yung method of course, sabi ko nga, through people, sa pamamagitan ng tao na tumanggap ng kanilang utos, panawagan, at misyon. And these people, we call them, anong tawag natin sa kanila? Disciple. Ito po yun. Sila yung disciple. Sino po yung disciple? Hindi po sila yung laging nakasunod sa atin. Hindi po sila yung laging nakasunod. But they are those people nga po na tinanggap ito. So sila po yung disciple. Pangalawa, sa loob po ng simbahan ay makikita natin na marami ang ministers. Ano po yung tinatawag na ministers? Ang ministers po, sila po yung nakakaunawa ng tamang gospel. Sila po yun. Sila po yung mga tumanggap ng tunay na gospel. And sila rin po yung mga tao na alam ang naibigay ang kasagutan. Alam kung ano ang kasagutan na dapat ibigay sa mga nangangailangan. And they can give that answer to those people. And those ministers po, sila rin po ay
nagpo-possess. Sila po ay merong kasagutan na hawak-hawak. Those who can save lives using the true gospel. They are those ministers. Sila po yung mga ministers na yon. And makikita po natin na so kung kayo po ay ganon, nakita niyo po sa sarili niyo na alam ko ng gospel, na kaya mo nang ibahagi ang kasagutan sa iba, ikaw ay minister. Amen? Kung nagpapagamit ka sa simbahan na nag-devote ka ng buhay mo para sa evangelism, ikaw po ay minister. Kaya mong ibigay ang kasagutan. At dala-dala mo yung sagot sa pamamagitan ng gospel. Amen? And meron din po tinatawag na field. Yung field, ano po yung field? Ang field ay inihanda ng Panginoon para sa mga ministers. Tama po ba? Ang field ay inihanda ng ating Panginoon para sa mga manggagawa sa field. Siyempre, kapag merong plano ang Diyos, bukod sa ihahanda niya ang mga manggagawa niya, ihahanda niya rin ang kanyang field. Ang kanyang field na kung saan ay gagawin niya kung ano yung plano niya. And makikita natin na sila yung mga tao na handang ibigay yung kanilang devotion sa sa pamamagitan ng kanilang buhay para sa layunin ng Panginoon. At sila yung mga taong committed na ibahagi ang magandang balita. Amen po. At sa Biblia, makikita natin ito sa pamamagitan ng buhay ni Lydia, ni Jason, Priscilla and Aguila. Di ba? Ito yung mga taong tumulong kay Apostol Pablo sa kanyang mga trip. Iba-ibang lugar sila na natagpuan ni Apostol Pablo, pero sila po ay inihanda ng Panginoon para makatulong sa gawain ng Panginoon. Dito yan sa field. Okay po? So, ginawa yan ng Diyos para matupad ang plano niya para sa pagliligtas ng tao. Siyempre, inihanda rin ng Panginoon yung system. Kapag meron pong ministers, may field, may system po kung saan gagalaw yung sistema para sa mga ministers na kumikilo sa field. So, meron pong sistema. Pang-apat po is yung word movement. Word movement, ibig sabihin nito to carry out the word movement. Ito po yung sasakatuparan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan. Sa yung word movement na ito. Nababanggit rin po ito ng ating senior pastor na last Sunday, di po ba? Na ano yung kanyang last na yung World Evangelism Movement. So, nandun po siya at tayo rin nandun tayo sa ganong pag-iisip na ngayon. Hindi na lang dito, kundi World Evangelism Movement. Amen po. And of course, dahil po sa ginagawang pag-devote ng mga ministers sa kanilang field, meron pong silang sinusundang sistema at meron pong at ito po ay nagiging isang movement o world movement. Meron pong mga ma-raise up na mga disciple, which is sila po yung maiiwan. Di po ba? Ganun naman po yan eh. So they will be the one who will left behind. Na merong sure na magpapatuloy ng pagbabahagi ng magandang balita sa bawat panahon. Kasi kawawa po pagka dumating, halimbawa, kung dumating tayo sa panahon na ito, na wala pong nagbabahagi ng magandang balita, ng tunay na gospel, sigurado po na distraction ang aabutin ng ating panahon. Pero dahil po sa inihanda ng Panginoon sa kanyang plano na pagliligtas sa tao, kung kaya meron pong mga disciple na mari-raise up. Amen po? So, yun po yung method ng ating
Diyos para sa pagliligtas sa tao. So tingnan po natin, ano ba yung mandate, utos? Ano ba yung sinasabi natin na yung mga disciples sila yung tumanggap ng heavenly mandate, calling, and mission? Bakit po natin ito kailangan pag-aralan ngayon? Kasi hindi lang po ito para sa isang tao, hindi lang po ito para sa ilang tao, kundi sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Meron po tayong gagawin habang tayo po ay namumuhay sa mundong ito. At ang buhay natin dapat ay nakatalaga sa heavenly mandate na ito ng Panginoon. Tingnan natin po ang heavenly mandate. Ang heavenly mandate po, sa bawat panahon po na mayroon na nakatakda sa isang panahon, sa bawat panahon, ang Diyos po ang siyang nagko-control. At meron pong espesyal na mensahe sa bawat individual ang Diyos sa bawat panahon. Amen po? Ibig sabihin, sa bawat panahon, kahit anong panahon yan, ang Diyos ang siyang may control. At sa panahon na ito, meron pong mahalagang mensahe ang ating Diyos sa bawat isa. At yan po yung mensahe na ito, kapag ito po ay tinanggap mo at pinanghawakan mo, ang tawag po dyan ay pag yung mensahe na ito ay pinersonalize mo, di ba? Meron kang nagbabasa ka ng Bible or nakikinig ka ng mensahe at tinanggap mo yung mensahe na ito, pinersonalize mo to. Ang ibig pong sabihin yan yung iyong covenant. Personal covenant mo sa Diyos. Amen po? So yun. Pero kung halimbawa, ang salita na ito ay parang dumaan lang sa iyo, hindi mo ito tinanggap na bilang iyong personal, hindi mo yan mandate, hindi mo yan heavenly mandate. Pero kung tinanggap mo ito as your own and personalize mo, yan yung mandate, yan yung heavenly mandate na panghahawakan mo. Amen po? Yan yun. And also, makikita natin yung mga tao sa panahon sa Old Testament, na yung mga tao na tumanggap ng kanilang heavenly mandate. Halimbawa po, sa Genesis chapter 6, po, sinabi ng Diyos kay Noah. Ang panahon po ni Noah ay panahon po ng Nephilim time. So, Nephilim time po yan. At sa panahon ng Nephilim time, sinabi ng Diyos kay Noah, magtayo ka ng arko, sabi ng ating Panginoon. At nung narinig yan ni Noah, pinanghawakan niya yung salita na yun. At pagkatapos, bilang kanyang, dahil pinanghawakan niya ito, bilang kanyang heavenly mandate. So, narinig niya sa Panginoon, pinanghawakan niya, tinanggap niya. At si Noah ay tumanggap siya ng kasagutan mula sa ating Panginoon para maisakatuparan yung panawagan na yun ng Panginoon sa kanya. Amen po. So, ibig sabihin, hindi si Noah ang nagsakatuparan, kundi ang Diyos ang tumawag sa kanya, ang Diyos din ang magsasakatuparan ng layunin ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? So, ganun din po sa Exodus chapter 3. Si Moses po, sinabi ng Diyos kay Moses, "O Moses, ilabas mo ang mga Israelita sa Ehipto. Ilabas mo sila at sila ay magsasakripisyo ng dugo. Dalhin mo sila sa lugar ng Kanaan." So, anong ginawa ni Moses? Pinanghawakan ni Moses ang kanyang mandate, heavenly mandate. Ang utos ng Diyos sa kanya, pinanghawakan niya ito. At sa bawat paghakbang ni Moses, pinanghahawakan niya ang salita ng Diyos bilang covenant. So ikaw din, kung halimbawa
nakarinig ka ng salita ng Diyos. Tapos pinanghawakan mo ito, heavenly mandate mo yan. Yan yung iyong tipan. Tipan mo yan sa Panginoon. And ganun ang nangyari kay Moses, pinanghawakan niya at sa bawat paghambang niya, nandoon ang pangako ng Panginoon. At walang problema na walang problema na nanatiling problema kay Moises. Kahit na nga yung problema ng Red Sea, di po ba? Kahit na yung problema sa Red Sea, anong ginawa ng Diyos? Hinati ng Diyos yung Red Sea. Bakit? Kasi wala pong ibang choice ang ating Panginoon, kundi tuparin ang kanyang salita, ang kanyang pangako, ang kanyang tipan kay Moises. Ganon din po kay Noah. Ganon din po doon sa mga taong tumanggap ng kanilang heavenly mandate, pinanghawakan nila ito at ito ang kanilang naging tipan sa Diyos. Amen po. So ganon din po sa Acts chapter 9. Makikita natin doon yung persecutor na, sino tong persecutor na to? Di ba si Pablo? Si Pablo ay persecutor ng mga Kristiyano. At nakita niya yung dakilang kaluwalhatian ng Diyos. Nung minsan na naglalakad siya at nakakita siya ng liwanag at siya ay nabulag. Tapos sabi ni Pablo, Panginoon, sino ka? Sabi ng Panginoong Jesus, ako si Jesus, ang iyong pinipersecute. Amen? So mula ngayon, sabi ng Panginoon, mula ngayon, ituro mo ang aking pangalan sa Israel. At sa mga hintel, maging sa lahat ng mga hari. So, ihayag mo sa kanila kung sino ako. Kaya mula nung narinig yun ni Pablo, nagsimula yung kanyang buhay, bagong buhay, na dati ay tagapag-usig ng mga Kristiyano. Ngayon, narinig niya yung heavenly mandate ng Diyos sa kanya, pinanghawakan niya ito, at sinimulan niya na sundin yung pagtawag ng Panginoon sa kanya. Pinanghawakan niya ang covenant na yun ng ating Panginoon. So, ang hawakan mo ang salita bilang iyong covenant. Amen? Pag nagbabasa tayo, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, meron pong mga nagre-rema sa atin. So, yun po yung ating panghahawakan bilang covenant natin sa Panginoon. Dahil, kagaya ni Moises, kagaya ni Noah, sa anumang panahon, anumang sitwasyon, mananatili ang pangako ng Diyos. At wala siyang ibang gagawin kundi tuparin ang kanyang salita. Amen? So, yun po. So, yan po yung heavenly mandate. So, dalangin natin na ma-discover natin yung ating heavenly mandate. Amen? Excited po ba kayo na ma-discover nyo kung ano yung inyong heavenly mandate? I'm sure yung iba, meron na, pero yung iba, wala pa. So, simulan natin na i-discover sa salita ng Diyos kung ano yung kanyang pag-uutos para sa atin. Amen? Amen. So, pangalawa po, dito pa rin po tayo sa heavenly mandate. So, ano yung content ng heavenly mandate? Kung hawak na natin ang heavenly mandate na ito, ano ang dapat nating content na dala-dala? Ito pa rin po, yung Acts chapter 1, 3, at 8. Ito po yung ating core na dapat natin pinanghahawakan. Amen? And, ano po yung heavenly mandate natin na kailangan nating maunawaan na ang gospel is to be, ito po yung nais kasi ng Diyos. Okay? So, ito ang nais ng Diyos na ang gospel ay ma-restore. Amen. Kaya siya tumatawag ng tao. Kaya siya nag-uutos sa tao. Hindi naman po pwedeng mga hayop ang uutusan, hindi po ba, kundi tao. Dahil nais ng Diyos na ma-restore ang gospel. Walang ibang gospel, only gospel. Amen? Nais nang ma-restore sa atin ito.
At nais niya na marinig natin ng lahat ng tao sa mundong ito. At ang pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo hanggang sa huling panahon. So, kailangan ma-restore ang magandang balita sa buhay ng isang tao na alam naman natin na ang ating problema ay spiritual na problema, unique na problema, at walang ibang sagot kundi unique answer din. At ito po ay yung gospel. Pangalawa, kailangan po na ma-experience ng bawat isa ang gospel. Amen? So, bakit kailangan natin ma-experience ang gospel? Dahil kung talagang na-experience natin ang magandang balita, lalo na sa panahon na kinalalagyan natin ngayon, sa ating pong panahon na ngayon, essential po na maranasan natin ang gospel. Huwag po tayo kaagad sumuko. Of course, minsan nalilin lang tayo, nadidisip tayo, tapos nahihinto tayo. But, nandiyan po ang Holy Spirit na patuloy na magre-remind sa atin. So, continue, tayo ka. Kung ikaw ay bumagsak man ngayon, tumayo ka at hayaan mo na yung nararanasan mo ngayon ay maranasan mo. Amen. Kailangan mong maranasan yan para maibahagi din natin ang kasagutan sa iba. Amen po. Kung nararanasan natin yung mga problema ngayon, meron pong purpose ang ating Panginoon. Hindi yan basta na dumating lang sa ating buhay. We need to experience that so that we will know the real gospel. Ma-experience natin yung tunay na gospel. At kapag na-experience natin ang tunay na gospel, maibabahagi natin sa iba. Kapag na-experience po natin yung tunay na gospel, mai-enjoy natin ang gospel. Amen po. Kaya nga po, ang kalaban ayaw niya na ma-enjoy natin ang gospel. Kaya, nandiyan lagi yung mga problema. Kaya patuloy na dumarating yung problema. Ayaw ng kalaban na ma-enjoy natin ang gospel. Pero, kung ayaw natin na ma-experience ang gospel in the midst of our crisis, in the midst ng ating mga problema, mga paghihirap, ma-enjoy natin ang gospel. Amen po? So, kailangan po yan. At kapag na-enjoy mo na ang gospel, you can stand as a witness. Magpapatuloy ka tumayo bilang isang witness o saksi ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag nagpatuloy tayong maging witness, patuloy din nating maire-relay ang gospel na ito sa iba. Amen po. So, napakahalaga po ng mga bagay na ito na dapat nating maunawaan, na dapat nating tanggapin at alamin sa ating buhay pananampalataya. Amen po? Amen. So, pangalawa po is calling, yung pagtawag ng Diyos sa atin. Una, meron kang tinanggap mo yung heavenly mandate, narinig mo yung utos ng Panginoon at pinersonalize mo ito. Ginawa mong akin ang salitang ito. Ako ito na sinasabihan ng Panginoon. Ngayon, tinanggap mo yung panawagan nito, pinersonalize mo yung gospel, this is my gospel. Dahil naranasan mo, na-enjoy mo, ngayon, handa ka na sundin ang panawagan sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng gospel na na-experience mo. Kaya nga sabi nga po ng ating senior pastor, dapat ito ay my gospel. Dapat akin ito sa pamamagitan ng naranasan ko, sa pamamagitan ng napagtagumpayan ko through the gospel, ay maihahayag ko ang gospel sa iba. Amen po. And kung papansinin po natin yung 7 remnants na ito na lagi pong tinatalakay sa ating mga sa ating mga mensahe, ang 7 remnants na ito, sila po ay na-experience po nila ang salita ng Diyos, ang gospel. Na-experience sila ang Diyos sa buhay nila. Kaya
sila po ay napakahalagang mga daluyan ng salita ng buhay. So kaya po sila yung mga remnants na or 7 remnants na lagi nating tinatala sa Biblia. Especially ngayong year na to, si Joseph, yung pinaka-topic natin na isa sa mga remnants na kung paano siya dumaan ng mga paghihirap sa kanyang buhay. Ito ay dahil sa absolute sovereignty ng Panginoon. At yung mga pinagdaanan niya ay nangyari para sa world evangelization movement. Dahil dyan, nailigtas niya ang Ehipto nang dahil sa buhay niya, nailigtas niya ang Ehipto at ang lahat ng mga tao. So, ito po yun. So, sa panawagan po yan. Okay? At yung pangatlo po is mission. Ano ang mission? Ito po ay saving the field. Ito, yung field. Alam natin kung ano ang field. Ang field na ating ginagalawan ngayon ay punong-puno ng spiritual problem. Ang spiritual problem ay problema na galing kay Satanas. Kaya, kinakailangan ng tao ang kasagutan. That's why, mayroon tayong mission na iligtas ang field. And, sino ang gagamitin ng Panginoon? They are those who experience the God-given commission. Meron pong commission ng Panginoon. Ito po yung nasa ating scripture. Go! Ayan po ang commission ng ating Panginoon. So, ang susi po is walang iba kundi only gospel. Amen? Walang ibang susi, walang ibang sagot. Alam na natin ang kalagayan ng ating field. Alam na natin ang kalagayan ng tao. Alam na natin kung ano ang kasagutan. Ngayon, only gospel. Wala na pong iba. And sa buhay natin ngayon, wala na rin pong ibang gagawin kundi only world evangelization movement. Nandyan po tayo sa yugto na ito. Saving the field. Hindi lamang dito sa ating lugar na kinaroroonan, kundi sa anumang lugar tayo dalhin ng ating Panginoon, ay dadalhin natin itong only gospel and only for evangelism movement. Amen po. To raise, ano po ang layunin dito? Ang layunin po is to raise up witnesses. Para makapag-raise up po ng maraming witness. Hindi po sapat kung ilan lang. Ang mahalaga po ay dapat lahat ng tao ay maabot ng salita ng Diyos. Amen po. So, yung mga naabot na natin, patuloy natin silang ipapanalangin, at yung hindi pa naaabot, patuloy natin silang abutin sa pamamagitan ng only gospel. Amen? Only gospel is the answer for the world. For this problem na meron ang ating age or ang ating panahon ngayon. Amen? So, yan po. Sa mission. Ang mission, ito po yung layunin kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Amen? At kung bakit nakatanggap tayo ng heavenly mandate. Dahil po para sa pagliligtas ng field. Amen po? So, para po sa ating conclusion, dito po sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20, kung babasahin po natin, na sabi dyan, samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok ng itinuro sa kanila ni Jesus. And then, pagdating sa verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya, ano sabi ng Panginoon? Sabi diyan, kaya
sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. So, you. Sino itong you? Siyempre, ikaw to. Ako ito. Amen? You go and preach or share the gospel. Only the gospel. So, okay. So, and also, kung sino yung, sabi mo nga, sino yung you na ito. Ito yung the one who personalized God's heavenly mandate. Siya ito na pinersonal niya yung salita ng Diyos, tinanggap niya ito bilang sa Kanya. The one who accept the calling from God and the one who do the mission of God. Ikaw to, you. Amen? They are those people. Go where? Saan ka pupunta? Saan? Sa field. Sa field. Amen? Sa field. At anong gagawin mo? Make disciples. Make disciples. Yan po ang sinasabi dyan sa Matthew 28 na salita ng Diyos. And baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Then teaching them to obey. Yung tuturuan natin sila. So ito po yung nangyayari sa atin ngayon. Through our senior pastor, patuloy po tayong nakakarinig ng gospel at patuloy po tayong nagdi-disciple, di po ba? Yung mga Bible study natin, kahit na nandun sila sa Korea, merong online Bible study, yan po ay patuloy na discipleship and also yung mga pagtuturo natin at tinuturuan tayo na sumunod sa salita ng Diyos. Sumunod, obey kung ano yung sinasabi ng Bible, kung ano sinasabi sa atin patungkol sa mission, which is yung heart. Ito yung puso ng ating Panginoon. And ang pangako ng Diyos ay, sabi niya, ako ay magiging kasama ninyo hanggang sa huling panahon. So, ang salita ng Diyos ay salita na pangako. At ito yung covenant na panghawakan po natin. During the time of hardship ngayon, ano man ang mga paghihirap na nadadaanan natin, ano man yung mga problema, panghawakan po natin, kasama natin ang ating Panginoon. Maging alerto lang po tayo sa isip dahil andyan po ang kalaban na patuloy tayong dinadaya at nililinlang. Pero kung panghahawakan natin yung tipan, yung covenant natin sa Panginoon, yung salita ng Diyos ay matutupad. Wala po, sabi nga natin kanina, walang ibang choice ang Panginoon kundi gaganapin ang kanyang salita. Amen po. Kaya po, sa mga members ng Tumana Good Seed Mission Church, hindi lamang ang ating senior pastor, hindi lamang ang pastoral staff, hindi lamang yung mga leader ang binibigyan ng Panginoon ng chance na makapag-share, na makapagbahagi. Bawat isa po sa atin. Kaya nga po, dapat meron tayong heavenly mandate. Tanggapin natin yung salita ng Panginoon na akin to. Hindi yung pag narinig natin yung salitang evangelism, sasabihin na, ay para lang yan sa mga pastor, ay para lang yan sa mga leader. Para po yan sa ating lahat, bawat isa. Kaya, ang bawat isa sa atin ay kayang magbahagi ng salita ng Diyos, ng gospel. Dahil tayo po ay walang ibang itinuturo dito sa atin kundi gospel dito sa ating church. So, everyone, alam na natin ang gospel. Ang kailangan lang po natin, kailangan natin na maranasan, experience. Ma-experience ang gospel na ito as my gospel. Katulad po ng mga 7 remnants na nababasa natin, naririnig natin sa Biblia.
Amin po sa mga minamahal na kapatid. Patuloy po na nananawagan ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin na ang ating problema ay unique na problema. At ang kasagutan ay walang iba kundi unique na kasagutan din. Sino ito? Ang ating Kristo. Si Jesu Kristo. That's why marami pong tao ang nagsasuffer ngayon. So marami rin po ang pinahihirapan ng kalaban ng Diablo. So they need the gospel. So bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng puso na maging evangelist. Amen? Bawat isa po sa atin. Kaya nga po, kailangan tanggapin natin yung utos na ito ng Panginoon. Kung hindi, ipapaubaya mo lang to sa iba. Hayaan mo sila. Kung hindi, wala kang mind. Sarili lang natin ang iisipin natin. So, this morning, sa araw na ito po ang nais ng ating Panginoon. Amen? So, tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa oras na ito. Kami po ay nagpapasalamat na binibigyan mo kami palagi ng pagkakataon na makarinig ng inyong salita. Sa oras na ito, salamat po na madidiscover namin bawat isa ang aming mga heavenly mandates at tatanggapin namin ito, Panginoon, na personal bilang amin at kami po ay susunod sa inyong panawagan hanggang sa matupad ang layunin mo sa aming mga buhay. Salamat po ng bawat isa na tumanggap ngayon at nakikinig ngayon ay pagpapalain mo, puspusin mo po ng iyong Espiritu Santo at bigyan ng lakas at kapangyarihan, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord! Napakinggan po natin ang salita ng Diyos mula po sa ating educational pastor, Pastor Mirna Entrata. I believe that all of us was so blessed dahil nagrema ang salita ng Diyos sa atin. To all the home churches, thank you so much sa pakikinig po ng salita ng Diyos. So tayo po ay dadako na sa mahalagang anunsyo ng ating pong pagsamba ngayong midweek service. Makinig po tayong lahat para hindi po tayo nahuhuli sa mga gawain ng ating simbahan. Muli po, ang ating senior pastor ay nagpapasalamat po sa inyong patuloy na pagdalo sa ating pong midweek service at gayon din po sa Sunday services. At this time po, nagkaroon na po tayo ng midweek service, pang second week na po nung Sunday. So, ang ganda po kasi na-doble po yung mga attendee ng ating pong children ministry. Praise God! So, yan din po ay dinadownload ni Pastor Ferdinand Lopez at siya po nagme-mensahe dyan. Kasama po ang Children Ministry Staff o Music Team. Kaya naman po, papanoorin po nyo ang mga bata. Gayun din po, ipaghandaan nyo po sila ng kanila rin pong offering. Meron din po, gaya ng ginagawa natin dati sa mga Children Ministry para matutunan po nila ang tamang pag-o-offering sa atin mga home churches. Pangalawa po, ating pong pagsamba po or announcement sa ating pagsamba today. Sinasabi po na ating senior pastor kung tayo po idadalo sa ating gawain Sunday and midweek service, huwag niyo po kalilimutan na mag-mask o kaya ito pong ginagamit ko, face shield. Kinakailangan po na palagi tayo para hindi rin po tayo masita ng barangay kasi bawal po na magkaroon ng gathering lalo na kung walang mask at saka face shield. At kung masama po ang inyong pakiramdam, manatili na lang daw po tayo sa ating tahanan at huwag na pong dumalo sa mga home churches. Doon na lang po kayo, humingi na lang po kayo ng link ng ating pong video messages ng mga pastors and pastoral staff sa inyo pong mga pastoral duty pastor. At manatili po tayo sa tahanan para maiwasan din po natin na magkaroon ng hawaan kung sakaling may sipon, ubo at lagnat po kayo. Manatili na lang po sa ating mga tahanan. At gayon din po, patuloy po natin ipanalangin ang ating senior pastor na natili po siya sa Korea at ang ating butihing samunim. Sila po nananalangin sa atin. At tayo rin po dapat natin sila ipanalangin, lalo po ating samunin na nagpapagamot this time. Amen? At ang ating senior pastor po ay magbibigay po at naghahanap ng pagkakataon na magkaroon tayo ng ayuda, ng fourth ayuda ng rice relief. Kaya bibigyan lang po namin kayo ng announcement kung kailan po yan mangyayari.
At tuloy-tuloy lang po, ipadala natin ang ating mga tithes and offerings sa ating simbahan dahil ito po ay ating pong natanguan or naipangako sa ating Panginoon. So far, yan lang po ang ating pong mga announcement at magpatuloy lang po tayong maging ligtas sa pandemya na ito at patuloy po natin idulog sa Panginoon na matapos na ang pandemya na ito. Maraming pong salamat muli mga home churches. God bless us and thank you so much. Praise God. So, sa natapos po natin gawain, papulihan po natin ang ating Panginoon bago tayo maghiwa-hiwalay at magkaroon ng benediction prayer. Tayo po muli ay mag-alay ng pangiti sa ating Panginoon. Let's sing with thanks. Bow down and pray to our God. Father God, thank you so much, Lord, na kami po, Ama, muling dumulig sa inyo, na may kalinisan ng puso, Panginoon, upang makinig at amin pong kamitin ang rema ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa buhay na yung tagapagsalita, Pastor Mirna Entrata, O God, na ito po ay inaharal niya, iniyak niya, at ipinalangin bago pa ito ibinigay sa mensahe sa aming community service. Salamat po, Ama, ng bawat isang home church, Lord, hindi lang sa Villa Puerto Family, O God, but ang lahat ng home church ng Tumanagod Mission Church ay nakamit, Lord, ang tagumpay ng kanilang pag-home church at ang kanilang mga salita. Ang inyong salita na ipinagkaloob sa aming tagapagsalita ay kanilang panghawakan sa loob ng linggo na ito at ilagay sa gitna ng kanilang buhay at ito po, Panginoon, ay they can put it into practice, O God. Salamat din po, Panginoon, na sa Villa Puerto Family, the home church of Villa Puerto Family, ang pantry, Panginoon, na leader namin na si Frank Villafuerte, O God, Lord, ang kanyang tahanan ibinukas niya para sa aming gawain. At ito po, Panginoon, ay binigyang buhay, Panginoon, sa oras na ito, pati na rin sa salita ng Diyos. Ama, pagpalain niyo po ang buhay ni Brother Frank, 10 na kanyang pamilya, Panginoon, Ama, at dalangin namin, Panginoon, na hindi mag-drip out ang buong pamilya na ito sa salita ng Diyos, kundi, Ama, pagkakauhawan nila, Panginoon, na makinig at makinig ng mabuting balita. Dahil ito po ay buhay na dapat namin isabuhay, Panginoon, Ama. Kaya sa buhay po ni Brother Frank at Sister Juliet Villafuerte and the rest of this member, O God, Lord, panghawakan po nila ang covenant, ang salita ng Diyos na narinig sa araw na ito. At ito po ay matagumpayan nilang maipahayag pa. Hindi po sa ibang home churches, O God.
Gayon din po, Panginoon, ang aming panalangin ay kanila itong panghawakan at ito po, Panginoon, ay gamitin nila sa kanilang mga buhay. Ano man, Lord, ang pinagdadaan ng pandemya ng ng buong mundo, Panginoon, hindi po kami masasawata, Panginoon, agad upang ikay papurihan, pasalamatan, Panginoon, because, oh Lord, you deserve all our praises and worship to you, O God. Kaya naman nag-umapaw ang puso namin sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At kami po, Ama, nag-umapaw ang pagbibigay ng papuri at salamat sa inyo. Salamat po, Ama, na magtutuloy-tuloy po ang home church sa ito at hindi po ito masasagaan ng gawa ng kalaban sa Satanas, Panginoon, Ama. Ama, marami pong salamat. Patuloy pong pangunahan po ang lahat po ng aming mga home churches, lalo po ang Villa Puerto Family, today, Father God. Dito kami nagkaroon ng worship, Panginoon. Salamat po, Ama. Patuloy ka po namin pupurihin, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang samot dalangin namin, Ama, sa matangis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Hallelujah. Amen. Maraming po salamat muli, mga home church po dyan. At natapos po ating gawain. At sa susunod naman po ay babalik na po tayo sa Penwa. Dahil ito yung Pentry, Penwa naman po ang midweek service sa susunod. So, tabayanan niyo po yan. I-approach po kayo ng mga leaders po ninyo. At see you po. At magandang araw po sa ating lahat. Happy midweek service!